Magkabasa ako ng puro sa Ginoo nga makita sa Salmos 1:1-5. Makanta na may kalipay sa Ginoo sa bug-os nga kalibutan. Magsimba sa Ginoo sing masinagyahon, magpalapit sa iya tubag nga may malipayon nga mga ambahanon. Kilala nga ang Ginoo Dios, ginimo niya kita kag iya kita mga tao kag iya mga karnero. Magsulod kamo sa iya templo nga may pagpasalamat kag sa iya santuaryo nga may pagdayaw. Magpasalamat kamo kag magdayaw sa Ginoo. Ang Ginoo maayo, ang iya gugma wala sing katapusan. Kag ang iya katutom nagapadayon sa tanan nga panahon. Magkapanamuyo kita Ginoo sa imo nagapalapit kami ning aga. Nagapasalamat kami Ginoo nga tagaan mo kami si may malawas. Mayo nga tipos ning aga gipain ang inyong Ginoo nga maka simba sa imo Ginoo sing aga. Salamat sa pulong imo nga natun-an namon sa Sunday School kabayat tong mga pulong imo Ginoo. Mangita si Lord sa kagsa kagsuon namon magakabuhi kami Ginoo nga may katutom sa pag-alagad sa imo. Nagkapangayo kami Ginoo sa imo puli, update kami sa aga sa magpapalimbaon sa aga. Ikaw kami sa mga daya ni Satanas sa pag-imo alagad ng madalas imo pulong sa namon karon. Yakag man Ginoo ang kaalam sa iya. Maskin maangpa namon Ginoo ang imo pulong. Bisan pa makaturan Ginoo nga hindi na ito po ng aga. Lambutan sa lapat ng kamot kag nagayat siya sa may malawas kay gayunan nga sa masunod yung pagtipo ng katulad ni makita mo sila may kabalagad sa imo. Amo na amon pamuyo ay pagsali sa kanang mahal sa Kristo. Amen. For our opening hymn, magkakanta kita pagsimbaw ta ang hari. So, katahon ta may nalipay sa ato nga nalipuson. Bye.
magtindog. Ephesians chapter 3, masahol na ito ini sa sinatanay. Ephesians chapter 3 verse 1 to verse 13. Ephesians or Episo 3:1 hasta sa 13. Una ako sa verse 1, kamo sa 2 until sa 13. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. How that by revelation he made known unto me the mystery that as I wrote afore in few words. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, and created all things by Jesus Christ. According to the eternal purpose, which he purposed in Christ Jesus our Lord. Wherefore I desire that they faint not at my tribulations for you, which is your glory. Let's stand in way. Our heavenly loving Father, we would like to praise you, would like to thank you, Lord, for what you have done through us and for us and in us. Thank you, Lord, because of who you are. Sa aming kabuhi. Thank you, Lord, for reminding us how faithful, how good, how awesome you are sa aming sa kabuhi. And thank you, Ginoo, sa liwat sa liwat now, for gathering us, Ginoo, sa inyong place, wherein we can share our burden, we can pray together, we can sing praises to your name, and we can listen to your word and worship you this morning. We pray, Lord, ikaw Ginoo magabulig sa tagsag sa amon, especially, Lord, sa mga kultura namon din ang kaupol sa ingat now. We don't know, Ginoo, sa real situation, Ginoo, sa ilang life. And we kapalo, Ginoo, ayan, Ginoo, ayan sila sa pagpalatian. We pray, Lord, for health, good health, strength, Ginoo, sa ilang. We pray, Lord, for your healing power, Ginoo, ipakita mo sa ilang tagsag sa mga kabuhi. Ikaw, Ginoo, tayo malugi sa ilang tutuon ng sitwasyon. Ayan, Ginoo, nag-struggle sila. May mga problema sila na natubang. May kibig-kamalo, Lord, kung napadalag ko ang mga problema, ilang natubang, Ginoo. Maybe some of them, problema, Ginoo, financially, materially, emotionally, spiritually, socially, ano man Ginoo aspect sa ilang life. I pray, Lord, ikaw, Ginoo, mag-comfort sa ilang. Ikaw, Lord, mag-bulig sa ilang, Ginoo. Gaya, Ginoo, sila sa kusog, Ginoo, na maka-survive sa siling, Ginoo, mga crisis sa ilang life. I pray, Lord, sa mga tumuro naman yung may ginabatcheck sa Ilawas, Mr. Mabas, ikaw, Lord, mag-bulig sa iya. Pray, Lord, for continuous Ginoo mahiling man sa iyang lawas. Pray kami Ginoo kay Mr. Hubon, kung gabuling Ginoo sa iya in and out sa Ginoo sa hospital, but we are praying for your provision sa ilang pangangailangan financially and materially. Ginoo, kabalawin kami
nga bunay mag-ara sa ospital. Pray kami Lord, ikaw mag-buling sa ila, ikaw mag-sugata sila kung lalo. We also pray Lord, ikaw mag-buling man sa amon anak, ay mag-inoong total na recovery sa iyang inoong ilanat and ubo, sipon. Pray kami Lord, ikaw mag-buling. Maybe some of our members, struggle man ka ang sila ilanat, ay iban pag-dabat check sila. But we are praying Father, ikaw mag-inoong mag-buling, mag-inoong. Iban mga kabataan, ay mag-dabat check mag-inoong sa lawas. Tungod Ginoo sa Chimpo. But we are praying Father God na we're able Ginoo na maupawan sila tungod kay ginagamit yung mga bulong ginagate. We pray mga Lord, some of our members Ginoo nga antos man sa mga pagbalatian sa ilalawas. Pray kami Lord, ikaw mag-bulig na atang Ginoo sa ilang magladong financially, materially, pwede Ginoo mag-recovery. Mrs. Joby Tato, mga bulig sa iyo. Kay Mrs. Hilda Letico, Mrs. Herrera, Mrs. Icana, and some of our old brethren, matigulangan ang simbahan, nag-struggle man Ginoo physically, may mga pagbalatian man Ginoo sila. Pray kami Lord, ikaw may mga bulig na Ginoo sa ila, at mag-ayaw man Ginoo sa ila, Father God. Di namon may manuan, ayan sa ila Ginoo sa model, nagpa-check up, may mayong kondisyon sa ilalawas. But we are praying, Father God, na ikaw all-knowing ka ng Ginoo at ibalubagay sa ilang tutuon na sitwasyon. We pray, Lord, ikaw yung gabulig. Sa amon in turn, Michael, ng gabulig man. Chat-chat, ng gabulig mo Ginoo. Nagsaiban pa rin, Lord, hindi na ako na-mention by name, but we are praying, Father God, ikaw yung gabulig. Simulagan Ginoo ng struggle sa iya balatian tungkol sa cancer. Pray kami Lord nga ikaw magkabulig ng Ginoo sa iya. Father God, malo kami nga lawas Ginoo apat-amat nga nagka-deteriorate, nagka-give up, but we are praying Father God nga Diyos ka kagamanan. Sabay Ginoo ikaw magkapaintindi sa iya asawa, sa iya mga kabataan. Father God, the reality is among lawas Ginoo kapupan ini tungod sining nabisay ini sa sining kalibutan. But we have the assurance Ginoo padala sa imo. Kapag Ginoo hold on sila Ginoo assurance na ikaw ang Diyos sa inakabuli. Pray kami Lord, kabulig man sa mga ministry sa inyong church, mga bagos natin sa Ginoo, minahimo kada simana, midweek na mga prayer service, ikaw mag-bless mo Ginoo. Among mga Sunday school, din sa pagbataan, adult, na-pray kami Lord, mag-bless, mag-Ginoo. At the same time, na-pray kami Lord sa mga project na pagkasugdan, kapit na matapos Ginoo, mga projects sa mga church, kapag Ginoo, ikaw ay magabulig, mga pagpaayon. Magabulig, pray kami Lord sa ministries, radio program, kapag Ginoo, restore mo na ako this Monday, kapag Ginoo, pagpura ko din man ang panahon. Nag-pray ko kami Lord, subukan sa mga overseas and contract workers na mga motoran, na mga bulig sa ila, na mga tatap sa ila, sa Lord sa ila mga tasks and responsibilities sa ilang ilang workplace din ang mga bulig sa ila. Ilalay ko yung testimony, kapag Ginoo ilalay ko yung channel Ginoo about the life of Jesus, kung paano nag-impact sa ilang kabulig. Nag-pray ko kami Lord sa mga missionaries na mo, sa mga sa ibang lugar, overseas and then Ginoo sa local, ikaw magabulig ng Ginoo sa ila. Ang mga estudyante namon nga magabalik sa ilang eskwelahan aron sa hapon, nga pray kami for protection sa ila, and mga estudyante namon Ginoo for dasol pa Ginoo ang mga binulan magabalik, pray kami Lord in preparation sa ila Ginoo mapagtuon. Ikaw magabulig sugata mga kinahanglan nila Ginoo. Mga bagong students namon nga magabulig ng Ginoo sa ila. Sila Ginoo mag-undergo sa training, may-ari kini apat diri sa among district. By Lord, mag-bless Ginoo sa ila, gamita sila as they follow yung Ginoo sa imo leading and will Ginoo sa ilang life. We pray also Lord sa mga pangitaan, nagbuhian sa mga kanakan, ilang Ginoo mga uma, inspect Lord sa mga damages sa tuga Ginoo sa Bagyo Crisay. We pray kami Lord, ikaw mga preserve sa
tanong sa imong kanakan. At the same time, Lord, mag-restore sila, kag mag-provide sa mga kinglano Ginoo sa pagtanong liwat, kag iba't pang Ginoo mga kaglastuhanan, na pray kami ikaw may pagkasulata financially and materially. Na pray kami, Lord, sa distaksan mo mga kanakan na pangita sa trabaho, kabay Ginoo sampuan sila, Lord, nga maara na Ginoo full-time work. Na pray kami, Lord, nga ako mo nang ilan design ng mga trabaho na Ginoo full-time. But we are praying, sige ako Ginoo nga ikaw ang iyong put-on sa ilang Ginoo nga kabuhi as they wait patiently Ginoo sa iyong binuhin. I pray, Lord, ikaw rin magkamayo sa amon, especially sa amon, continue pagpamalando sa amon nga tima, chosen in Christ. Kabay, Lord, nga ini nga tima, mag-create mo Ginoo sa dakong impact sa amon nga life and assurance Ginoo as we hold on sa amon faith na Ginoo sa imo and continue to serve you. Now, Lord, magkakamayo sa tasagsa ka maging tugyan amon sa imo tulo sa bugay na pakamoy mo pasalamat sa ngayon Christ Jesus we pray. Amen. Pagkabay ko si Mr. Samuel Malones kay Dion pagkuha sa natong live ng kare. Sa mga pangabasa ko sa puro sa Ginoo nga makita sa mga guide Dalaan na ninyo nga mga ikapulo sa akong templo agod nga may madamo nga pagkaon sa akong balay. Silawi ninyo ako kag makita ninyo nga akong abrihan ang mga bintana sa langit kag iula ko sa inyo sing bukana ang tanan nga maayo nga mga bukana. Mga bayo sa sing tanong sa pagpanayo. Gapang may kita sa ibang may kalito salamat sa mga mais ni Dios, salamat sa Ginoo sa mga pagtipik sa tagtag sa samon. Kung Ginoo sa mga baturan namin mga nagpupot nila adlaw, salamat Ginoo sa mga pagka-hindi nga pagka-pagkakuwi kaya sa mga pagkakamay, igan sa may salamat sa mga adlaw Ginoo na sugalang ng mga mais pagka-tulog ko na pagka Ginoo selamat ya Ginoo selamat ang pagbulang wala kang Ginoo ka nila pangulay paling pagkanan angin na uli sa amon na pagkasalamat ko ay pagkang nagkakalan yun kahit na siya kumay alam mo May kita spesial number.
Pagkatindog ng kanang pangawalan kasi iyon sa pagpasalamat. Let's pray. Precious Heavenly Father God, nagkakasama kami sa ingat, Lord God. Sa inyo ginawa sa parang may mga alagad sa Lord. Tingnan ginawa sa mga blessings, Lord God, for sustaining grace, Lord God, we do for sustain sa mga Lord God, hindi ginawa pag sa mga bagay, mga tag, visible and invisible things, kaway pa ginawa, hindi na magkapadayan sa mga bless sa Lord God. Ingat na rin gagawin ng pasalamatan ako sa tayo sa mga mahal. Amen. Mga kasalanan, unang nagpasalamat kami sa inyong pagpanguyo, no? Sa legal nga mga inadlaw sa ginadala ko si Rara sa kabalkangan, no? Para ipa-check up. So, salamat din sa mga person na nagpanguyo yang nagbulig o patigayon para makapankalan kami kay makapacheck up. Salamat kay Dr. Gomez for drive. May isa sa Malay ni Guzman. Especially in yung panganguyot at kung niya bulig, no? Sa that time, no, wala ka na nervyos kung dumatubuan ka na nervyos ako. Oh, siyempre, Cormero, kapalang experience sila bilang amay. Ang Blanchago mo kung din, no? Wala? Makirin ang way na yun, no? Sa Blanchago mo. Kaya sa ito palang nag-service sa issue, nag-ahon sa ito, grabe ako matsagod, sila mo samot lang. Tapos ang una-una mong divided, no? Ito, hindi pa naman ni James nga double-minded man is unstable in all his ways. Sa ito yun, gawali ko pero ay unstable din yan. So, maminsaron ko, arangin sa kung niya bata, no? Siyempre, kabudlay galit. Kapag-abot ka sa sila ng situation. This morning, we will consider the book of Ephesians chapter 3, 1 to 13. And natapos na natin ang chapter 1, chapter 2, and narin kita sa chapter 3. Verse 1, nagasiling, ang kabangdalan nga ako si Pablo, din priso tungod kay nag-alagad ako kay Kristo, paagi sa pagwali nga kabong mga Hindi-Udiyo, nalakit man sa pagpakamaayo sa Diyos. Well, pray kita. Ginoo, nagatugyan kami sa imo, sining nga pagkumalando. We ask Lord for your special blessing sa sining nga tiyon as we continue to ponder upon your word. Keep us focused, Ginoo, sa iyong pulong sa nagigitiwan. And may I ask, Lord, for your special blessing, Ginoo, sa tagsa sa amon. And fill us with your Holy Spirit. Teach us, Father, sa sinigilong mga kamaturan. We pray, Lord, na ikaw mag-enable, Ginoo, sa amon. Kaya ini yung mga pagkatunan namon, Ginoo, mag-serve namon, kaya ma-apply namon sa amon tagsa ka mga kabuhi. In Jesus' name, we pray. Amen.
May transaction ba? Meron na? Ha? Tayo ba siya? Hindi ko, pinagulong. May dala ng news. The revelation of the mystery. Ini kitawag na itong revelation from the word revelation is it is unveiling of truth. Kung sila ko unveiling of truth, doon gipuksan mo pala, no? Gipuksan mo, gin-reveal mo ang kamaturan. So that is the word revelation. Ang pulong ng mystery, that's why sa Shopee, doon lang yung mga mystery boxes. No? Ma-order ka, mabayad ka sa amo siling amount, o siya po 200 pesos, pero may kabalo kung ano ang unod sila. Basta nag-order ka lang amo sila, amount, kung mag-amo sa imo, parcel, may kabalo sa mystery box, kaya kung buksan mo, may siguro may mga among sa nila ng mga unod, and some yung mga nag-order sila, mayroon ng mga sing-sing, wala na nilang na-expect, no? Amo na ang mag-abot sa ila. May harapan iba niya wala niya unod. So, at least, no, makita niyo that's the word mystery. So, in the last half of the second chapter, si Apostle Paul expound niya in how the Gentiles become fellow heirs. Paano kita naging manunubli, naging kabahin sa pananabion sa mga Hudyo. And gini-emphasize na, no, ni Apostle Pablo sa mga Kristohanon, in which those who once were far off, layo kita sa Diyos, and are now made near by the blood of Christ. Ako ini nagdala sa aton palapit, no, sa Ginoo ang dugo ni Kristo Jesus siging ula niya dito sa cross sa Kalbaryo. And as a result of the work of Christ on the cross, ang mga kita ng mga Gentiles can now become one body. Nang isa na kita kalawas kay Kristo Jesus with the Jews in Christ. And therefore, fellow citizens with the saints. Nanging fellow citizens kita. And now, we are citizens of heaven. And then members of the household of God. Nanging membro kita sa panimalay sa Diyos. Isa na ka-pribilyo ang inahatag sa Ginoo sa atin. And a holy temple in the Lord. The habitation of God in the Spirit. The Holy Spirit is residing, no, sa aton niya kabuhi, nag-reside at puyo na sa aton kabuhi. So when you compare Ephesians chapter 3 verse 1 and Ephesians chapter 3 verse 14, it becomes clear sa sining one verse that Apostle Paul is about to express sa iya pangamuyo in behalf sa mga Ephesian Christians. Nag-express niya sa iya prayer in behalf sa mga tumuluo sa Efeso. Now, mentioned rin ni Apostle Pablo in verse 1 ang iyang title niya that he is the prisoner of Jesus Christ. Binilanggo ni Kristo Jesus para sa inyong mga hintil. And in verse 13, si Apostle Paul nag-conclude rin sa iyang lipot na interruption. And it appears ni si Pablo ang iyang concern rin in the ang reference sa iyang imprisonment sa biyak sa mga tribulation, but it is a call for him nga mayroon siya dako nga concern sa mga Kristohanon sa Efeso. And Paul consider that all those who endured for the sake of the Gentiles, including his present imprisonment in Rome, makita nila ang makatilinganan na bugay sa Ginoo. Ginpahayag niya sa mga
Kristohano, hindi lang para sa kay Apostol Pablo, but sa mga hindi Kristohano, mga Kristohano na ini. Siya po ang less than the least of all the saints. Sabi ni Apostol Pablo, siya ay ang the least among the apostles. So, ano yung mga patahog na mga makatilingal na mga ugay sa Ginoo, ngayon pahayag niya kay Apostol Pablo. Una, it pertains to the revelation of the mystery that for ages had been hidden. Kung sila yun, ining pagpahayag sa misteryo sa mga nagniligan pa ng mga tinion na naging tago ini. But was now being revealed through the apostles and the prophets, including the apostle Paul. Now, let's examine this morning what is the mystery that had been hidden and how was it being revealed. So, again, the revelation of the mystery. The revelation of the mystery. Basaw na po dito sa verse 2, ibasa na kung ginala ang verse 1. Siya sigurado gid nga nabatian ninyo nga sa bugay sa Dios iya ako gid saligan nga maging manubali para sa inyo kaayuhan. Nagapahayag ang Dios sa akon sang iya tinago nga mga plano para sa inyo nga hindi Hudiyo. Nasambit ko na ini sing malipot sa sini nga sulat. Kung nabasa ninyo, makita ninyo nga nahibaluan ugin ang tinago nga plano sa Dios para sa inyo paagi kay Kristo. So, wala ba no? So, siya, sa una, gitawag na color para nga at least ma-identify natin. Verse 5 niya, sa una wala git pahibalo sa Dios sa mga tao ang ining plano. It means it was hidden. Natago ini, lipod ini sa aton ihibalo. Wala naton mahibaluan ini. Pero gin-reveal na, gin-pahayag na siya, pero subong gin-pahayag na niya sa iya pinili nga mga apostolis kan mga propeta paagi sa Espiritu Santo. So, a mystery now revealed. Kung sila yun, ining mystery, gipahayag na, nahibaluan na. Di paano mabalaan? Ina niya, box, ang unod sila, kung hindi mo pabuksan nila, still ang mystery para sa iyo, kung hindi mo mabuksan. Pero kung mabuksan na mo na, ma-reveal na, makita na nimo kung ano ang unod sila. So, sa una, ang mga plano sa Diyos, hide niya sa aton, tago niya sa aton, pero karon buksan na niya, pahayag na niya sa aton. And by the grace of God, this mystery was made known to Paul. First, the mystery revealed to Apostle Paul. Gipahayag sa Diyos ang iya makatilingala, mga ginatago nga butang, mga plano sa Ginoo. Gin-reveal na niya, ginpahayag na niya sa kay Apostle Pablo. And in turn, si Apostle Paul, ginpahayag niya ining nga tinago nga plano sa Dios paagi sa iyang ginsulat. Kasi yun, it was revealed first to him, and then para mahibaluan ini sa mga tumuluo, mga Kristohanon, iya ini ginsulat. Ginsulat niya ini para mabasa ini sa mga tumuluo. Mahibaluan nila. So the Ephesians, by reading Paul's words, could then have his understanding of this mystery of Christ. But sa likod,
para na maintindihan nila ang ipahayag sa Diyos sa kay Apostol Pablo, ginsulat ini ni Apostol Pablo para nga maging klaro sa ila kung ano ini ang mga butang nga misteryo na hanungod kay Kristo Jesus. Maintindihan nila. Maging klaro sa ila. Ang sabi, amo na sa gali. Amo ni gali ang buot niya sa lingon. And similar passage na nahambal sa aton, how we come to know this mystery. How we come to know this mystery. It is not through direct revelation. Those people that receive just a direct revelation from God, but to us, it is through reading His Word. Through the Bible. Paagi sa Biblia, maribel sa aton ang mga matuuran. Paano na ito na-discover nga ang kaluwasan? Gali, paagi lang din kay Kristo Jesus? Through the Bible. Through the written Word of God. Through reading the Word of God. Paagi sa pagbasa, hindi lang pagpamati, kundi sa pagbasa sa pulo sa Ginoo. So the Word of God is understandable. Ang pulo sa Ginoo, maintindihan naton. Because it is not written sa aton, hindi man di sinulatan sa damang, hindi man di sinulatan sa karbaw, sa isang tao. Ay, hindi ko mapati nga ang Bible pulo na sa Diyos, kaya sinulatan na sa tao. Kung sinulatan sa karbaw, mabasa mo? Kung sinulatan sa ito, mabasa mo? Hindi. Ang nag-aaral naging sulat, sa tao ay para sa tao. Para maintindihan sa tao, makita sa tao na amo ni gali ang inhambal sa Ginoo. Igwisa na mo sa mga pilosopotasyon lang. Grabe ka pilosopo. Pero kung sabton mo sa pilosopo, sila pa ang marakit. Pero sila na lang ang una. Kita mo sa mga viral na video. Diba? Ang bata, galoto. Balon sa magulang ito, tatay. Gano'n ka dahil? Diyan na lang tawa ka gapanglaha. Kaya itong trapo kaginaban na sa may kalaha. Naghaboy sa iyang sa iyang tulog. Tatay ito kung magulang ito. Pinusupo na mo. No? Bala mo kay kaluto ko, wala mo na paglaba. Pero in the Word of God, it is clear and hapos. Maintindihan natin because it is written. Ginsulat ini. Sa mga tao nga ginpili sa Ginoo. Mga tao nga ginpili sa Ginoo to write sa iya pulong. Sa iyang plano. Paano na lang kung wala ginsulat sa aton ang plano sa Ginoo. Hindi na ito nahimaluan, hindi na ito mabasa kaya mo naging plano sa Ginoo. So the Word of God is understandable. The problem that some people have is that they understand sa pulong ni Apostol Pablo, sa term ng mystery. They think that the Bible is still a mystery. The Bible is still a mystery. Siya kung may misteryoso pang libro ako ng Bible. But the Bible is the revealed Word of God. Dili na ipahayag sa Diyos ang iya kawalingon. Si Jesus Christ, amo ang person nga nag-reveal sa iya kawalingon. God revealed Himself through the person of Jesus Christ. And God revealed Himself not only to the person of Jesus Christ, but now God revealed Himself through His Word. Paagi sa iya pulong. The Word of God. The Word of God. The Bible. It is a mystery now revealed. Second, it called a mystery
because it was once hidden. Yan awang ini nga mystery, kay sa una nahalit ini, sa una natago ini, wala na to ini mahibaluan. Sikreto ini. It is important to appreciate this mystery is called such not because it remains a mystery, but because that is what it was for so long in time past. But sa inyo gitawag ini nga mystery, hindi tungod kay nagapabilin ini nga mystery, but tungod kay amo ini sa una, misteryo ini sa una. Wala naton ini na hibaluan. And just as certain novels are still called mysteries. Even though nabasa natin ini, we know the beginning and we know the ending, but still refer to those novels as mysteries. So it is with the mystery of Christ, it is called, yatawag ini a mystery, because it had been one for so long, though now we know the ending. Or what had been a secret to us, it is a mystery hidden but now revealed. So there are passages can example, especially in the book of Romans 16 verse 25 to 26, that according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now has been made manifest. So, giklaro lang dire sa book of Romans, nga sa una, ining mystery, it is hidden, was kept secret since the world began, but now has made manifest. O gin-reveal na sa aton, ginpahayag na sa aton, having made known to us the mystery of His will. Kanami, sige hambal na sa Ephesians chapter 1 verse 9, nga ginpahayag na, ginpahibalo na sa Ginoo ang iya kabubuton sa aton. Ang iya kabubuton sa aton, that every one of us will come to know the Lord Jesus Christ. Every one of us will come to the knowledge of the truth. Every one of us makadagat sa karuwasan, and that is the mystery of His will, which is in other ages was not made known, as it has been revealed to us. The mystery which has been hidden from ages and from generation, but now has been revealed to His saints. Pahayag na sa Diyos sa iya mga kaanakan. We'd like to go back sa Colossians chapter 1 verse 26 and 27. Simply, even the mystery which had been hid from ages and from generation, it is a mystery. Isa pa ang coming ni Lord Jesus Christ. The prophecy of the coming of Lord Jesus Christ is a mystery for the Jews before. Misteryo ni sa ila. Wala din napahayag sa ila santo, but now was revealed. Verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Matuon, kita nga mga Gentiles, we are unprivileged people. Wala din kita sa pribilehiyo. Tungkol sa aton life, status sa aton life, outside of the promise, wala sa privilege kasubong sa mga katawan sa Ginoo. But the moment Christ came in, the Lord Jesus Christ, nangin way sa aton, din revealed
ang mga plano sa Ginoo. It is not just for the Jew, but also for the Gentiles. Romans chapter 1, verse 16. For it is the power of God unto salvation that everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. It is not just for the Jews, but nor for the Greeks, but for the Gentiles. For us, Gentiles. Lastly, the revealed mystery explained. Hindi lang naging revealed ang mystery sa Diyos. The mystery now revealed. The mystery, it is called a mystery because it was once hidden. But now, the revealed mystery explained. Ari nato maintindihan, din-explain na dire ang mystery. Ano ining mystery? It involves the Gentiles. It involves the Gentiles. Hindi lang ang mga Hudiyo, but also ang mga Gentile believers. Pwede ba balik mo sa verse? Slide the verse. Okay, so let's see balik. Diba? Next, okay. Siyempre, verse 6. Nagahoy ang iyang plano nga paagi sa maayong balita pati kay Kristo, ang mga hindi Hudiyo mangin kaupod man sa mga Hudiyo nga magabatol sa mga promisa sa Dios. Kag mangin membro man sila sa isa kalawas tungod nga sila ara kay Kristo. So gusto ko lang i-emphasize, no? Ang word nga tungod nga sila ara kay Kristo. Paano kita naging membro sa panimalay sa Diyos? Tungod kay Kristo. Tungod kay Kristo. Hindi kay Hintil kita, hindi kay Hudiyo kita, kundi tungod kay Kristo. Verse 7, sa bugay sa Diyos. Tungod sa bugay sa Diyos. Ginhimo niya ako nga manugwali. Amor kay Pablo, tinawag niya, it is by the grace of God. Gintawag ako sa Ginoo nga manugwali sa Diyos. Ginhimo niya ako nga manugwali. Sa maayong balita, paagi sa iya gahom. Ako ang labing kubos sa tanan ng mga katawon sa Diyos, pero ginhatagan ako sa Diyos sa pribilehiyo sa pagsugit sa mga hindi Hudiyo sa maayong balita parte sa hindi matungkad na pagpakamaayo nga halin kay Kristo. Amo nang pinakamat ako dira. So chapter 2 in the book of Ephesians, makita natin dira who at one time we were aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world. But the mystery now revealed is that these Gentiles can be fellow heirs, the same body, partakers of His promise. The promise in Christ. So this is what Paul wrote in Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. And which is refers to, in Ephesians chapter 3 verse 3 to verse 4. So it is a continuation sa sinulatan ni Apostle Pablo. That the Gentiles, siya sa una, are not included in God's special dealing. Wala dealing ang Ginoo sa mga hindi Israel, hindi Hudiyo. Ang dealing man niya para lang yan sa mga Israelites. That's why if you read the book of Genesis to Malachi, it is always for the Jews. Nakakalang kita makita ka hindi sa mga Hudiyo. Diba? Hindi mga Hudiyo. May mga hindi nila Hudiyo gingamit sa Ginoo. Atong sinugay nga ipato sa toblang send sila sa spy, no? Itong hardot ko na, let's say, sa mga spy na. Ipato sa inyo ngalan. Diba, hindi pa ito siya Hudiyo, di ba? But,
ginplano mo sa Ginoo in part siya o sa plano sa Ginoo. But almost the Old Testament is written for the Jews. Almost from Genesis to Malachi. It was for Israel. This is what the Israel. Amo na yung kabuhi sa Israel, di ba? This is the life of the people before. But now, we are included in God's special dealing. Kaupod na ang mga Israelites. Now become part of God's spiritual family. Heirs to the wonderful blessing that God makes available through Jesus. Nanging available ini paagi ng kay Kristo Jesus. So it involves the Gentiles. Second is the last is the apostles to the Gentiles. This is the Paul class. Paul, he was the apostle to the Gentiles. Si Apostle Pablo, even though he is a Jew, but he is the apostle to the Gentiles. Una, apostle to the Gentiles his obligation, his task is to preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Iwali sa mga hindi Hudiyo. Kung ano ka unayag at gugma kaayo sa Diyos sa ilaman niya kauli. May kabahin sila sa kaluwasan. So yun mo ini ni Pablo, even sa iyang mga sinulatan, especially dito sa mga taga-Efeso. Because more on sa mga members sa Ephesus is Gentiles. Damo mga hintil na sa Epheso. And to the intent not just to preach among the Gentiles, but to make all people see what is the fellowship of the mystery. What is the fellowship of the mystery? Again, si Apostle Pablo nagamit sa Efeso, like sa Ephesians and Colossians, doon nakita niya ang pagka-importante sila. Doon yung ipahalo ini sa mga Gentile believers in Ephesus. Kung paano sila naka-ambit sining hili-ambit sa mystery sa bugay ni Kristo Jesus. Number 3, not only to preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, to make all people see what is the fellowship of the mystery, but also to the intent that now the manifold wisdom of God might be known. Expound ni Apostle Pablo that it is included sa tatlo ka bahid. Number 1, this wisdom of God is being made known by the church. It is Apostle Paul, his obligation to make known the mystery of God to the church, to the people, to the members, to the churches in Ephesus. Ipahayag ini sa ila, ini misteryo kahalungod kay Kristo Jesus sa plano sa Diyos. It was, of course, obligasyon ini ni Apostle Pablo. But the whole church, may araman obligasyon kita as a body of Christ, the church, the pillar and the ground of truth. Our involvement is proclaiming the wisdom of God. Proclaiming the wisdom of God. 1 Timothy chapter 3 verse 15. If you have your Bible, hindi na mabasa. Saying, and that from a child that was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith
which is in Christ Jesus. It is our obligation as a church to get involved in proclaiming the wisdom, the good news of salvation to other people. Especially sa aton mga kabataan, it is our task and responsibilities to proclaim the good news of the gospel. To share the good news to others. Siya so kay Timothy, siya that from a child that has made known the Holy Scriptures. It means, ang aton nga bata, the moment nga may aral na siya understanding, dalon siya naton sa pulong sa Ginoo. Tudluan siya naton sa pulong sa Ginoo. Hapos pa siya tudluan. So which are able to keep the wise unto salvation through faith is in Christ Jesus. So it is the church na may obligasyon because the church may a pillar and ground of truth. Sa diyan pa maghalin ang kamatuoran, haligi sa kamatuoran, di sa atong nga iglesia, sa kabuhi ninyo, sa inyo nga mga Kristohanon. The church, it was the wisdom of God is being made known by the church. Number 2, this wisdom of God, is made known to the principalities and powers in the heavenly places. In the heavenly places. So not just to the Gentiles, hindi lang sa mga Hudiyo, but to all people, according to this verse, Ephesians chapter 3, verse 8. To all people. Say, "They not unto me, who am less among the least of all the saints in the grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." It is not just for the Jews, for the Gentiles, but for all people. Hindi kita maging selective lang. Ilion lang ang walihan, kundi sa tanan ng mga tao. Aton walihan sila sa pulong sa Ginoo. So this wisdom is being made known to the principalities and powers in the heavenly places. But as a church, na nag-carry out sa ating mission and visions, that the church stands out sa sining principle. We have a mission, we have a vision, because if we don't have mission and vision, the church will die. The church will die. So, last, not only this wisdom of God is being made known by the church, this wisdom of God is being made known to the principalities and powers in the heavenly places. The third is the making known the mystery of God by the church, and was part of God's eternal purpose. Part of His eternal purpose. The church was not an afterthought, but part of God's plan for eternity. Bagaimana afterthought, it means it is referred to something that is considered or concluded later. Or himuon ini kay nadumduman mo ni, himuon mo ni, nadumduman mo ni. Hindi na niya ako. Himuon ni sa simbahan, kinadumduman sa simbahan ni himuon ni. Hindi na siya. It is part of God's plan for eternity. Doon sa lingon, why we are part sa plano sa Ginoo sa church? Because the plan of God, it is not just for the Jew, but for the church, the people of God. His plan for the people of God to make known the mystery of His will.
from the beginning, it was to play the important role in God's plan of redemption for mankind. May plano niya ang Ginoo, hindi lang sa mga Hudyo, but also sa mga Hintil. In a verse, hindi niya sila naton isa ka consequence of action or event. But it is a plan of God, the result of the plan of God, that the church is to be part sa plano sa Ginoo, because the church is the bride of Christ. Amo ni ang bride ni Kristo Jesus. In a verse is clearly indicating that ang church was part of God's plan from the beginning. Part of God's plan of the beginning. Ang saling masaligan niya ang community ang i-build sa Ginoo, may tatlo lang magka-community ang i-build sa Ginoo. Number one, the family. Number two, the government. And number three, the church. Wala na. Sa iba pa, mga organization niya, wala na tayo. Dito sa plano sa Ginoo. Ang plano ng sila may tatlo lang niya. First, family. Second, ang government. Reform sa Ginoo. Itatlo, ang Great Church. Simbahan. Ang simbahan. So God will keep it sinning because it is included to God's plan from the beginning. So we close the sinning message. So knowing that His work as an apostle and the work of the church was part of God's eternal purpose, being carried out in Jesus Christ, in Christ Jesus, Paul had great boldness and confidence of continued access to God. Therefore, he did not want his mention of his imprisonment to be a source of concern. Actually, Paul did not really emphasize about the situation na may ara siya, especially sa iyang imprisonment. Mo rin ako, sitwasyon sa akong imprisonment, yung matulog yung ko, lumaluloy ko, but si Apostle Paul nag-divert sa iyang letter sa mga pagpakamaayos ng blessing sa Ginoo. Yang ang concern karon, it is not para sa iya, but for him to share the good news, to reveal the truth na gipahayag sa Ginoo sa iya. Yung blawer, nagkambal na sa Pablo, tungkol sa niya, ay prisoner, yan ang binilago ko, pero ang pagkabig sa pagbilago sa akin, it is not I am a prisoner of man, but I am a prisoner of Jesus. My task now is to proclaim the mystery of His will. So even the tribulation might have cost Him was glory for the Gentiles. Paano because in imprisonment, Paul was an ambassador in chains. Para sa Apostol Pablo, bisan pagkabilagoon siya, presoon siya, it is an opportunity for us, for him, to proclaim the good news of Jesus. Because he is the ambassador. He is the bearer of the gospel. And such, he could make known the mystery of the gospel. Siya presoon niyo ko, opportunity pa sa akin to share the gospel sa mga prisoner. Ako bisan pipisuhon niyo ko, wala akong mahadlok. My task is to proclaim the good news to other people. Hindi niyo ko yung mapunggan, ang Pablo, hindi niyo ko mapunggan kay wali pulong sa Ginoo. So whenever the mystery is made known, the exalted position God now has for the Gentiles is also known. So, kita, yung mga kasuhanon, we have the boldness and access with confidence through faith in Him. Knowing that, number one, we are part of God's eternal purpose.
and being carried out. We who are Gentiles are now a demonstration of the wonderful mystery of Christ, in which the Gentile can be again fellow heirs of the same body, partakers of His promise in Christ through the gospel. So with the faithful Israelites, such as Peter, Paul, and many others who have accepted Jesus as the Messiah, they have become part of plan of God. Naging kabahagi sila sa plano sa Ginoo. So they become fellow heirs, the same body, and partakers of the same promise. Ginata sa Ginoo. So I hope God will bless us with that message this morning. It will remind us nga amo ni gali, no? Gin-reveal sa Ginoo. This is the mystery na gin-reveal sa Ginoo. It was before hidden, and now it was revealed to us. Ginoo, salamat gid sa mga matura sa Lisio Puno. Kapag bless sa ating puso, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you rin sa Punsang Diyos na kalapatya sa Sinyaga. For our closing hymn, na mga bayatanan sa Pagtindo, we will sing, Why Have You Chosen Me? Chosen me.
mga tagaan, no? Si John Mark, sa pagbalik, karoon or boss, no? Sa high school. So, kasi may anak ako, no? Extra para allowance, no? John Mark pa dito sa eskulahan. Mag-pray ka. Our loving Father, we thank you, Lord, for what you've done sa kabuhi this morning. Thank you, Lord, sa mga spiritual blessing na baton sa ikinagdaw. Thank you for your word. Thank you for the song that reminds us, Lord, that why have you chosen us? Ginoo, isa ka na po ang pribilyo, isa kami Ginoo sa imong pili sa kaluwasan. Pagi sa pagkilala kay Kristo Jesus. Salamat Ginoo si kay kami nakatalaw-pangod sa kamaturan at naangkol ang mga kaluwasan. Hindi pa rin. Kapag Ginoo, ikaw ay mag-uling sa amon, dismiss us Lord with your special blessing, especially Ginoo sa simana, sa amon mga trabaho, mga obligasyon, mga transaksyon. Help us Lord nga tal sa kabutan, mahimo namon para sa iyo kay maya kadayawan. Uligin kami Ginoo, and we ask Lord for your special blessing and grace Ginoo, nga mo mag-sustain sa amon sa bilog ka semana. Kung yung makabalik naman kami Ginoo sa sunod na linggo, sa pagtipon, sa pagsimba Ginoo sa iyo sa Espiritu ng Maturan. Lord God, uligin kami, dulong kami Ginoo sa amon, kasi sa kapalimalay, na napunaan sa mga espirituhan ng pagpamahay, palipay sa amon ng ikusunod Ginoo, that we are able Ginoo to come and worship you today, and hindi Ginoo ikusik para sa amon. Ginoo, ginatugyan ako sa iyo na karoon ang bugma sa Diyos nga mali, ang grasya ni Ginoong Jesus, kaya magpangibulog sa balaan ng Espiritu, maging sa aton karoon kang sige hapon. Amen. Amen.